Mga boss, meron tayong gagawin. Ito, microwave oven. Ang tatak niya ay ito, American Home. Chichikin natin mga boss kasi hindi ko pa alam kung ano ang problema na ito. Ayan. Ito, saksak natin. Ayan. Hit natin. Ito. Ayan. Tapos yung minutes. Ayun. Umiikot naman siya mga boss. Gumagana naman yung ano, yung loob, yung motor. Ayan, umiikot siya. Tingnan natin kung iinit sa loob. Tingnan natin kung iinit siya. Bali mga boss, ang pang-testing ko lang ay basahan na binasa ko. Yan naman ang kadalasan pang-testing pagka wala kang ibang pang-testing na pwedeng ilagay sa loob. Iinit kasi yung basahan pagka gumagana yung microwave, kung buo siya. Dapat iinit yung basahan. So ayan, antayin lang natin ng ilang minutes. Subukan na natin, mainit na siguro kung buo siya. Ayan, buksan natin. Oops. Ayun, walang kainit-init. So hindi uminit yung basahan natin mga boss. May problema talaga to. Checkin na lang natin kung bakit hindi siya umiinit. So ito yung model niya. Ayan. Microwave oven. So bubuksan natin mga boss. Yan natin yung loob. Ang kadalasan nito mga boss, pagka ayaw uminit, pero may power naman siya. Kadalasan pagka ayaw uminit, yung magnetron niya maaaring sira na. Yun ang chichikin natin. Ayun ang loob niya. Ayan. Ang dumi ang loob. Ayan ang loob niya. Ito yung magnetron. Chichikin natin. Check natin itong fuse bago tayo mag-check ng iba. Ayun, putok yung fuse. So ayan mga boss, ito yung tester natin. Checkin natin itong fuse. Ayan, putok. Sira yung fuse nya. Ayan, sira nga. Sira yung fuse mga boss. Ayan, check natin yung capacitor. Ayan. Ayan. Shorted yung capacitor mga boss. Baliktad. Ayan. Ayun, shorted talaga. So buksan natin to mga boss. Ayan. Testing natin.
shorted na ang ating capacitor. So hanapan natin tong capacitor na to. Sira na to mga boss. Sa ngayon mga boss, wala pa akong stock na ito. Bibilhan pa natin to. Wala tayong stock. So ngayon ang gagawin natin dito mga boss, ito ang kadalasan na nagiging sira ng ng microwave. Ito kapag ayaw uminit, pero sa ngayon kaya hindi siya uminit dahil putok yung fuse natin. Ayan, pumutok ito dahil shorted yung ating capacitor, kaya pumutok itong fuse. So dapat mapalitan muna natin tong capacitor para mapalitan ko na rin yung fuse. Pero sa ngayon dahil wala pa tayong stock, so hindi muna natin to matatapos. Hanapan ko muna ng pyesa. Sana yun lang mga boss. Ang pag-check ng magnetron mga boss, ito yung terminal ng magnetron. Tanggalin nyo lang itong socket na to na nakakonect. Tapos titesterin nyo. Igaground nyo lang yung isang test probe dito, tapos gaganyanin nyo lang dito yung isang test probe sa baba. Dapat yan walang palo, kasi pagka may palo yan, shorted yan o kaya may leak. Kahit ilipat natin dito sa kabila, ayan, wala rin siyang wala rin siyang short. Nakikita nyo ba mga boss? Medyo madilim. Ayan, ito, ayan, wala talaga siyang palo sa tester. Ayan, wala. Wala talaga. So maaring ito lang ang problema natin, yung capacitor. Buo pa itong ating magnetron. So sana mga boss meron kayong natututunan kung paano i-troubleshoot ang ating microwave oven. Pagka walang power, kadalasan dito pumuputok itong fuse na to. Ayan, dyan dito pumuputok yan. Nabibigla sa kuryente yung fluctuation. So okay naman yung power natin, ayaw lang uminit, baka dito lang yon. So sana mayroon kayong natututunan at mayroon kayong microwave dyan. Kung kaya nyo naman i-check yung mga pyesa na sira, i-try nyo rin, basta doble ingat lang kayo mga boss dahil malakas ang kuryente nito. So salamat sa inyong panonood.